kaya itong nabasahan nga ingon ng Biblia, nga sa panahon na ipanahon sa mga judges, there was no king, walay hari. It means there was no authority, walay otoridad. And everyone did that which was right in their own eyes. Kung unsay gusto himuon sa usa, mo gusto himuon pud sa usa. So kung imo nang basahon gikan sa chapter 18 taman sa chapter 21, makita nimo kung wala day authority ang kinabuhi, na ay gitawag deterioration sa lifestyle. Kung walay authority ang usa ka tawo sa iyang kinabuhi, ang iyang pagkinabuhi magkaubos ang kalidad. I want you to kinahanglan makasabutan eh. Magkaubos ang kalidad sa imong pagkinabuhi kung walay otoridad nga imong giila o imong gisubmitar. Maunang, in those days, when there was no king in Israel, everyone did that which was right in their own eyes. So kay wala man sila giila nga authority, wala man sila giila nga somebody that they could acknowledge to guide them, to give them a direction, to instruct them, and also to make them accountable. Ang nahitabo, everyone was doing what seems right para nila. And that is why, when everyone did that which was right in their own eyes, Israel, at this point sa ilahang life, ang description, kung imong basahon, ang description sa matang sa ilang kinabuhi was very, very poor. Not poor financially nor physically, but their spirituality and their morality was very, very, very poor. Maot kayo. We cannot, dili na to pwedeng matagsa-tagsa ang mga panghitabo, ana, from when it started, when there was no king in Israel, pero you can read that, pwede ninyong basahon, ang mga panghitabo, how they have deteriorated their lifestyle. Giunsa nila nga ilang kinabuhi, nagkaubos tungod kay walay otoridad. Somebody once said, a writer, a motivator, a motivational speaker, si John Maxwell, ningon siya, everything rises and falls on leadership. It means everything in our life rises and falls because we acknowledge an authority. If there is somebody that you consider as a leader in your life, then everything rises. And if you don't have an authority in your life, everything falls. Tanan nga area sa atong kinabuhi, kinahanglan makasabuta, nagsugod na nga naatay giila nga otoridad. Ug mao na nga, kung walay authority or gitawag, if there is what we call a spiritual anarchy, kung naagali pag-disregard o dili pag-ila o otoridad, ang mahitabo, mo-resulta yun na siya sa pag-collapse sa imong moralidad. Kanang imo habang sense of morality ba? When we say sense of morality, not just knowing what is wrong and right. When we say morality is not just nakabalo ka, this is wrong, this is right. Morality means the power to do what you know what is right. Maunay morality. People may say, mingon ay sayop na, pero kabalo sila nga sayop na, pero di nila badlungon. They don't have that sense of morality at all. Kay kung moingon kag na kay moralidad, bisang pagkabalo ka sayop na, nya, wa kay gihimo to make it right. It means you don't have a strong will of morality. Ang importante man gud na kay daghang mga tao karon, tan-aw nimo murag correct. Moingon sayop na bitaw. Pero what are you doing? Unsa may imong gihimo para mainsakto nang nahibaw-an nimong sayop? Diba? So ang tinuod nga moralidad, dili lang nakabalo ka kung unsay insakto o kung unsay sayop. If a person is moral in his
This is what I believe in the Bible. If a person would claim that he is morally, let's say, morally right or morally strong, then nasa himuon sa nahibaw-an niyang sayop aron mahimong insakto. Diba? Ingon ana na, when there is spiritual anarchy, the result would always be, the result would always be a morality collapse. Number 2, kabalo ba ka, when there is spiritual anarchy, when there is no authority in your life, what happens? There would be a rise of idolatry. When we say idolatry is not just dili lang man na kanang naakay dibulto nga gisimba. Ang idolatry, imong tanawon sa Bible, is anything nga mangilog sa kaimportante sa Dios o pagsunod nimo sa kabubuton sa Dios. Mao na sa idolatry. So when we speak of idolatry, para nato dili naman ta kitang mga Kristohanon, dili naman ta mangita dihag tapo-tapuhag panyo dayon. Itapo-trapo sad nato sa atong mga samad, kunuhay kanang mga gipang ingon sila kana daw kunong mga gipang bugas, ang gipang pimples, adto daw kuno ka tapo-trapo daw kuno ka didto sa kang kana bitaw sa mua bitaw diha sa kuta, tapo-tapuhan nimo og panyo nya katoy mong gitrapo nga panyo, itrapo nimo sa imuhang bugas, ay mubarato na lang na imong bugas. Muhamis daw kuno na daw kuno milagro. Dili naman tayo ngon ana, di ba? We don't believe on stones and bricks and silver and gold anymore. Pero when we speak of idolatry, magisgot kita ka idolatry, kanang tanang butang nga mangilog sa posisyon sa Dios nga dapat unahon ang Dios ug imong sundon ang kabubuton sa Dios, that is an idol. That is a form of an idol. So, mo nang kung ang Kristohanon o bisan anybody mawala na gali niya ang sense of submitting, acknowledging and submitting to authority. Ang mahitabo, daghan na dayong mga idols nga mo aray sa iyang kinabuhi, daghan na din siyang mga priority, daghan na din siyang unahon kaysa ang pagsunod sa Dios. Ingon ana ang mahitabo sa usa ka tawo nga wala gaila og otoridad. Dayon katulo, kung ang usa ka tawo way baterya, tuslokan na lang palihog kinsay salamat na sa Ma'am Jara. Ikatulo, if a person does not acknowledge and submit to an authority, he would end up disregarding God's plan sa iyang kinabuhi. Balo ba ka na? You will end up, dili nimo sundon ang plano sa Dios sa imong kinabuhi, ang imuhang kaugalingon may imong sundon. Unsay kalabutan na ni Pastor? Remember, when God, sa dihang ang Dios, gihimo niya tang tao, iyahatang gihatagag mga otoridad sa atong kinabuhi. When He created us, when God instituted an institution, He instituted family, government, and church. And kaning tulo ka institusyon nga gitukod sa Dios, naagyo ni mga otoridad. Naagyo na, mo bitaw sa simbahan, naghatag yun ang Dios og pastor. Naagyo yung mga pastor. Mo nang sa gobyerno, naagyo ng mga opisyalis nga gi-ordain sa Ginoo, giingon sa Biblia, kaning mga gipili sa mga tao nga mahimong opisyalis sa gobyerno, dili na sa aksidente. Gi-ordain gyud na sila sa Ginoo. Di gyud na nato mo bitaw ang atong trabaho, dili nato na sila sungagon nor atong sawayon, kundi ato lang silang tagaag tsansa sa oportunidad o pribilehiyong gihatag sa Ginoo nila to be leaders. They are authority. And sa family, naay authority. Ug mao na karon kay parents man ang otoridad,
Parents Sunday man nato, ang otoridad is none other are the parents. Walay laing otoridad sa pamilya ang ginikanan. Mao nang kung dili gali mo submitar ang usa ka tawo diha sa otoridad, ang mahitabo di siya musunod kung unsay isulti sa iyang ginikanan niya, magbuot-buot na siya sa iyang kaugalingon. Maghimuhimo din siya, moingon din siya, kabalo na ko ani, kabalo na ko ani, kabalo na ko ana. He would disregard anything nga para makaayo unta niya. Kaya if you come to think of it, walay institusyon nga gistablisar sa Ginoo nga para sa atong kalautan. Everything are instituted by God para sa ato ang kaginansiyahan. The same way, ang family, mo bitong ang ginikanan, ang tuyo sa Dios nganong naay gasa nga ginikanan, sama sa kong giingon, way anak makapili ginikanan, di ba? Kinsa man nato bing gusto ako karon na noon natigulang ko ug mataw ko utro, amo pili ko sa ko ang ginikanan kay nakat-on naman ko gugma nila pero wala biya nato pili atong ginikanan. Di biya ka gustong makaginikanan kag palahubog. Di ba? Kaysa may gustong makaginikanan og mangulata. Way gusto kaysa may gustong makaginik mo yun, akong ginikanan, di pala pobre, di ko pobre ron, usahay inaanak ta. Pero, dapat di na to kalimtan when God instituted ordained institutions, kaning atong ginikanan, gasa ni siya sa Diyos sa ato. Gihatag ni siya sa Diyos sa ato. So, ang atong role di ay, sundon o ilhon sila, ato silang sundon og ilhon aron kanang gitawag ang plano sa Dios nga makaginansya ta sa iyahang gimugna nga mga institusyon atong maeksperiensahan. Aron maeksperiensahan nato ang kaginansiyahan sa tuyo sa Dios nganong naani nga mga institusyon. Mo nang aron makaginansya ka sa imuhang pagka-membro sa simbahan, you are to acknowledge and submit to the leadership of your pastor. Aron makaginansya ka sa programa sa gobyerno, you are to acknowledge and submit sa programa sa leadership sa gobyerno. The same way sa family. Aron makaginansya ka sa gusto sa Dios nga imong matagamtaman og maeksperiensyahan isip part sa imong pamilya karon, you are to acknowledge and submit sa otoridad sa imong ginikanan. So, ang may tabo, when mo bitaw ni ang mga Israelites, gigamit na ko ni nga passage, they were kingless. They did that which was right in their own eyes. So what happened? They end up disregarding God's plan. They end up collapsing their morality. And they end up prioritizing others rather than God. Mao na resulta. O karon, kinahanglan makasabot sad ang mga anak o kitas ang mga ginikanan being a gift, isip gasa sa mga anak and being an authority. Tinguha sa Dios nga mahimo tang gitawag mga manggialamon nga mga ginikanan. And we should be doing a what we call a wise parenting thing. A wise parenting ba? Atong abrihan another passage of the scripture in 2 Timothy. 2 Timothy atong tanawon ha. Naadiri usa ka character nga he has been a blessing. Nagtubo siya nga nahimong blessing, nahimo siyang gitawag ginansya, not just to one person, but also sa tanan halos nga nahimamat niya. In 2 Timothy, please, if you would open up with me, verse 1. Okay. 2 Timothy chapter 1, verse 1. Awa, itong basahon, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, to Timothy,
So, kani nga epistle is written to Timothy. Okay? Gikan kang Paul to Timothy. My dearly beloved, gignan niya si Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Ingon si Apostle Paul, I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers day and night. Ingon si Apostle Paul, makahinumdum jud ko nimo kanunay Timothy sa akong prayers. Salamat sa Dios nga pahinumduman jud ko niya nimo. In verse 4, tanawa ingon si Apostle Paul, greatly desiring to see thee. Ingon si Apostle Paul, gusto kong makakita na nimo, being mindful of thy tears that I may be filled with joy. In verse 5, awa, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwell first in thy grandmother, Louise, and thy mother Eunice, I am persuaded that in thee also. I-notice na ha, Timothy was a blessing to Paul. Every time mag-pray si Paul, makaiyak siya, how blessed nga nahimamat na ko ni nga tao nga si Timothy. Blessed kay ko nga naik inani nga mata nga tao nga sama ni Timothy. Si Timothy, having this faith, ingon si Apostle Paul, an unfeigned faith, nasa'y pagtuo. Maminaw, ang pagtuo ni Timothy, nahimong hagit, nahimong challenge kang Apostle Paul, o si Apostle Paul, luha yun siya, with joy, makahinumdum siya mahitungod, wow, ka-blessing yun ani nga tao. Siya ka-blessing yun ani nga tao ni Timothy. Kanindot ani nga klase nga tao. Kanindot sa iyang pagtuo, dili matarog nga pagtuo, kani nga pagtuuha nga dili matarog, nagagikan asa na obserbaran ni Apostol Paul, gikan sa iyahang kinsa. Sa iyahang grandparents o parents. Gikan sa iyahang grandmother nga si Louis o sa iyang mother nga si Eunice. So it means, nahimong blessing ni nga tawo, nahimong blessing ni si Timothy tungod sa iyahang mga ginikanan. Kay naa sa ginikanan nga ingon si Apostol Paul, nakit-an ako ni nga pagtuuhan na animo, Timothy, sa imuhang grandmother, nakit-an ako ni the way you serve God, the way you follow God, the way you live your life, you're a blessing because I have seen this sa imuhang grandmother, I have seen this diha sa imuhang mother nga si Eunice. Ay, kanindot di ay nga makasabuta mga kitang mga ginikanan, makasabuta nga us being a gift to our children. We ought to make it our primary atong pinaka-permiro nga goal aning kinabuhia as given the privilege to be parents. Nga kaning gihatag sa Dios sa ato, mandagko ni moabot ang panahon, they would be a blessing. The same way nga parehas kang Timothy. Nga managko ning atong mga anak nga time will come, kinsa ilang masugatan, unsa may mga mahitabo sa ilang kinabuhi, makahinumdum ta nga, ug naay mga taong makahinumdum nila, they are a blessing. Nga, blessing ning batana, blessing ning batana. Blessing ning batana. Refleksyon gyud ay na paminaw. Kani day atong mga anak, refleksyon ni siya sa atong mga ginikanan, sa atong tinguha on what they would become. Mga anak, refleksyon raday ni sa atong passion to mold them to be a blessed, not just personally a blessed person, but also a blessing to others. Ugmaw na nga, we are not just being made a gift sa atong mga anak, we are given also a responsibility. Kitang mga parents, nasa tayo responsibilidad. So magisgot sa tauna para sa mga parents ron, kaumanan para na po dayon sa mga anak.
So let us just see wise parenting. Remember, parents are givers by nature. Inumdumin ni mga anak. Ang mga ginikanan by nature, they are givers. They have given their everything. Kabalo ka, what you are right now is because your parents has given everything of what they have and who they are to you. Kabantay ka nga, bisag katapusang, sinsiyo mo pang allowance, katong manguan pa sila, mangiskwila pa sila, unsa pa ilang panghimuon. Di ba? Muhatag yun ang ginikanan. Ang papa, musuportag yun. Bisan pag magyaw-yaw, muhingon, ikaw sige lang kag pangayog 500, sa iyo nan biya ka ng 400, di biya karon sa iyo mangitag 300 dong. Kabalo ka, irikuot na ako sa kumpitaka, 200 na lang mabilin, o dara na ay 5. Diba? Muana gyud ang parents are by nature givers. Diba? Mo gamit sa imong gamit na usahay di na mananghid. Mananghid na gisuot na. Parents are by nature givers, di ba? Ug naa manggali ginikanan diri nga dalo ka sa imuhang anak, kuyaw na. Ayaw. Because parents are designed, gihimo gyud ta sa Ginoo, gipurma gyud ta sa Ginoo, regalo para sa mga anak. Aron mahimong ang atong mga anak naa sila'y gitawag an understanding about God being a giver. Kaya ang Diyos is from the beginning a giver. Sa sinugdanan padaan ang Diyos naghatag na tanan. Mo nang parents are by nature being the authority, gidesign doon na sa Ginoo nga givers. Ug maunang kamong mga anak, paminaw mo, ayaw gyud nyo gunahunaa nga naunsa ka karon tungod ra na nimo naa kay ginikanan who had made one way or another, kausar ba na kay gayon o kadaghan ba? Pero I'm telling you, He had given something in you. Nasa'y nahatag diyan nimo. And the greatest gift a parent can give to their children is their faith. Pinakanindot o pinakadako nga pwede nimong mahatag sa imong parents. You listen to this one. You are blessed to have pagkawala ni Pastor Chris, you are blessed to have been given a leadership gibilin yang mga anak. And that is the greatest achievement nga nahimo ni Pastor Chris. Daghan man siyang mga ligasiya, kanang basketball, kumingking rana. Pero ang pinakadako nga achievement nga akong nakitaan kang Pastor Chris is living his faith sa iyang mga anak. By the grace of God, inani padayon ang ministry. And that is the greatest gift parents you could give to your children. O kamusang mga anak, paminaw mo, if your parents are setting up an example, are setting up an example of being a giver and setting up an example of serving the Lord with all their heart. Pasalamat mo, anak. Pasalamatin nyo na mo yung mga ginikanan in anak. Pasalamat mo nga, gipaningkamutan ka, gamay, pakadalon kag simbahan, bahalag, murag agli-dakling na imong parents, gabit-bit, daghan kayo. Bahalag, nagkalisod, nagkalate-late, di ba? You ought to be thankful. Kanindo, tanaw na yung mga ginikanan, gibit-bit. Asa man big, sugoon kag. Dito pa mi sa bituon sa una, na ay, it was a Sunday school, Sunday to. Sa iyo pa kay sa buntag, na ako'y nakitaan, Papa, gisugat sa siyang anak. Hubog, 9 o'clock, 9:30 in the morning, hubog, naggunit pa, nagbutang pagtanduay diri sa iyahang bulsa. Gisugat yun siya siyang anak, dito na unahan kamay sa simbahan, gitanaw ako. Pag sugat, ang giingon yun sa anak, Papa, palitagpan.
Giano naman niya yung anak, tabi na. Nagsamparay siya, samparay. Nakalingkod, buak bitaw ng iyahang tanduay. Iyang gitawag, iyang anak, dali. Ikamay nakaingon, nakaingon. Gigunitan ng dalunggan taon. Nangayo, ragpalitpan, giguyod ang bata. Sugot kay, nanay mong ginikanan. Blessing kay mong mga anak, paminaw. Sahay, tungod kay, niabot ng punto sa inyong kinabuhi, nga unahuna niyo, kayahon na ninyo, you're doing what is right in your own eyes. Seems like kingless ka, wa kay hari, way otoridad sa imong kinabuhi. Don't you know that your parents had sacrificed everything to make you who you are right now? And you should be acknowledging, dapat hindi mo nang giila. Nga, oy, akong ginikanan na ning kamot biya, nga ipasa ang ilang pagtuo nga ninako. The same way as si Timothy, kabantay ka si Timothy has been a blessing. Nahimong blessing si Timothy, kang Paul personally, o sa tanan, si Timothy is a pastor, nahimo ning pastor si Timothy, and he is a blessing sa iyahang congregation. O galing, he is one of those that teaches pastoral authority, teaches pastoral care, o siya sa mo nagtudlo about kanang gitawag sound doctrine. Kabalo ba ka nga he has been a blessing, not just to Paul, but to everybody. And the reason is because of the grandparents and the parents. Ingon jud si Paul, kani nga pagtuo, ako ning una nga nakit-an diha sa imong lula nga si Luis o sa imuhang mama nga si Eunice. Now, I would want to challenge us parents this morning. These words or these things would help us rear another Timothy. How can we rear up another Timothy? Being a parent, how can we rear up? Salamat sa Ginoo nga we are given. We are given kanang wala tatagai sa Dios og espiritu sa pagkalibog ba kundi gitagaan ta sa Ginoo espiritu sa gugma, sa sound mind, and love and courage, power. God hath not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Giignan, gali si Timothy mo yung giignan, anak. Kabalo ba ka nga we are blessed, kitang mga Kristohanon, we are blessed to have given an understanding nga pwede di ay. Nga someday, ang atong ibilin, ang atong pwede nga ligasiya, dili ng atong achievement nga mga mabutang sa bungbong. Ang atong ligasiya, dili ng mga papilis nga pila kayuta atong napalit. Ang atong ligasiya, makareer up ta og mga Timothy. Nga naay mga Timothy, atong mga anak would be a blessing to others. Moabot ang panahon, wala na ta. But they could remember, nganong in-anining akong anak, it's because of the father, the mother, the grandmother, the grandfather. Kaming duha sa akong asawa, wa gid mi laing lingaw karon among apo. Basta ang akong apo, kabalo na manungog na mong duha kay manawag man ni siya nako god han. Maingon po dayon siya nako ay han. Wala sa akong apo, han. Ignon sa den, ingnan ni ako asawa, magtawag taglain. Love. Love. Di igod siya mo tingog. Pero han gali, han. Balo na manungog, mambuli na namong duha. Pero, every night, basta makasulod siya sa kwarto, mag-pray good ming duha, sakay siya sa kuntian. Pray ming duha. Akong ingnan, Lord, ingnan akong Ginoo, Lord, himo ani nga blessing si Zeb, magdako siya, ug mahimo sad siyang blessing, dili lang namo, kundi sa mga taong iyang mahimamat, ug i-bless ang mga tao nga naigugma niya, ug iyang gigugma. Muna akong permi prayer sa iyo.
Ano? I have not done it with my son. Kung anak, usahay manggod. Ang diferensya manggod usahay ning anak ug apo. Kaning anak, usahay ang magpasulabi, disiplina, no? Ang lolo, ang magpasulabi, dula. Kayong mag-abot ni Zeb, magdula rami. Kayong magbinuang siya, ako sa ihatag siyang tatay, ang tatay na bahala mo disiplina ni. Kaya di man sa di mo pwedeng magbuot-buot kag disiplina, kay ang mahitabo, di naman ni mo ilas ang authority sa iyang papa. Mo nang dili gud ko maglabot-labot og disiplina niya, gawas kung kami na lang duha niya, mangilog siyang chocolate, kay ganahan kay siyang chocolate. Ko, Zeb. Ako ray hungit. Okay, iya man gunitan chocolate na niya. Kau man gunitan niya among higdaanan na. Hindi, ako ra, Zeb. Daddy lo lang. Don't you know nga it is the desire of every parent nga mo end up nga ang atong mga anak would be a Timothy. May imong blessing sa uban. Ug mao na this morning, hopefully this would help us out. How could we rear up another Timothy? Number 1, the first is principles. Pwede na to silang tudluag pamaagi, unsaon pag panglaba nga dali ra matangtang ang buling. Pwede na to sila tudluag pamaagi kung unsaon paglungag. Pero ang prinsipyo, tudluan na to sila nga mo trabaho. That's the principle. And if we want our children to grow up fearing the Lord, we should have a principle nga pwedeng itudlo nila kanunay, ipahinumdum nila kanunay. Ayaw yung kalimot nga ang Biblia is given, ang Bible is given for our profit. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable. Nago ng word profitable, para sa kaginansiyahan. So mo nang, kita parents, salamat nga we have a Bible. Natay Biblia nga magamit, nga the way, unsaon na to pag-install og prinsipyo sa kinabuhi sa atong mga anak. Mao nang, if you would want to rear up another Timothy, introduce them to the Bible. Let them know that the Bible is God's Word. Let them know that it is God's will and God's plan declared sa Biblia. Let them know that the Bible is their food para sa ilahang kalag. Let them know that there is no other way for them to be successful but only in obeying the Word of God. Let them know principles of the Bible. Kagabi, pakpak ming duha kay Zeb, 1 Thessalonians. Amo nga po. 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessalonians 5:17, 18, 19, 20. No, 17 lang, 17. 5:17. Pray without ceasing. Kami po duhang lulog-lulay. Yehey! Ang murag yung nakadaog loto, oy, pagkahuman og kahumag, kuan og verse, oy. Yes. Tudluan. Maingon ka, murag inusinti lang nga pag-memorize, but I'm telling you, the Word of God, kung ihatagali na nimo, it will not return void. It will accomplish kung unsay purpose sa Diyos anong naabot na sa una-una o sa kasing-kasing sa tao. So this is the first one. If we would want to rear up a Timothy principle. So number 1. Number 2, pattern. Show them. Let them see. Di lang taman istoryahan. Kundili pakit-un. Di inon, nindot mag-ampo, pero wa gyud kakita nimong nag-ampo ka. Ngayon, importante kayo magsimba, pero okay ra nimong malate ka. Okay ra, malate ka. Sunday school pa bitaw ron. You get the point? When we say pattern, naa sila'y makitaan.
Nga, inana da ay mo, hulma, mauda ini ang pagsunod sa Ginoo, mauda ini, mahimong blessing, mauda blessing ako ang papa, blessing akong mama, blessing akong lula, kay inani da ay siya. Not just Bible principle, but pattern. Let your life mo'y makig-istorya diha nila. Dili imong baba. Daghang mga ginikanan, may kay mangusi, may kay magyaw-yaw, ikaw ha, kakakakanya, lagi, inaana man ka, pero nganong di man makitaan sa imuhang tarong ka? Kamu mga batanaw, di mo manimba, simba na ikaw dito, waplay ka gailis kamu lang dito. You get the point? It's pattern. Mga papa, pattern. Akong anak sa drone, ay mag-coach sa po basketball. Nya, naapoy, manuon niya, mga saba po. Inko na, mao na gyud pattern. Hala nga naman, mao mayang makitaan. Ingon anak, if we are to rear up a Timothy, we should be a pattern for them. Kanang masuon. Magdako imong anak unsa kay iyahang masuon diha nimo. Manang miingon, kaning batana, wag yun ni naliwat sa papa. Wag yun ni naliwat sa mama. Hamday ni naliwat. Ha? Di ba? Di ba na yung mga ingon na, nganong mang maingon man ang usahay ng ubang tao, ang mo ni naliwat. Hamday ni naliwat. It might be there is, wala ni mo giklaro imong kinabuhi ba nga kana mo'y dapat sundon aron mahimong blessing. Ipaklaro imong kinabuhi. If you want to rear up a Timothy, principle, we have the Bible. Number 2, show them a pattern. Bakit sila pwedeng masuon? Ikatulo, persistence. Persistence, di lang yun ta mo surrender o tudlo. Di lang yun ta mo surrender istorya. Di lang yun ta mo surrender pakita kung unsa nga matang sa kinabuhi. Makapahimuot sa Ginoo ug mahimong blessing. Be persistent. Padayon lang yun. None of us is perfect. Why perfecto na to? Pero all of us can choose not to quit. Sige tag kasipyat, usahay na sila'y makitang di maayo sa ato. Sige lang. Padayon. Atong aim is not, ang atong aim dili nga totally, nga perfecto ta, but our aim is totally ma-shape sila into the person nga gusto sa Dios. Ang di nato mahimo sa ila, pwede na dayon natong makitaan nga gitrabaho sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi. So persistence. Then, number 4. Principle, pattern, persistence. Then, number 4 is participation. Unsa man ang participation, Pastor? Participate. Apil-apila ang imong kinabuhi. Apil-apila sila sa imong kinabuhi. Apil-apil sad sa ilang kinabuhi. Ayaw silang pasagdii. There was a time akong anak nga babae ba. Maubitaw na mag-dentistry man unta na. Karon tungod sa nahitabo usa ka buntag ana ni kalit sag sulod sa kwarto. Iyak siya tayo. Anak. Iyak siya sakit ako. Sumay sakit na ubakon man na siya. Sakit tayo. Ay na broken hearted di ay. Iyak sa tingin sa tanong tayo, nani na tayo noon, nanay ko. Anak, agad anak. Maog yun na. Istorya sa tanan, istorya. Kauman, ano siya tayo,
Wabi ako, na-eskwela ko sa kasi mister. Na-damage ang akong usa ka semester kay na broken-hearted akong anak. Sa yunan kagbayad niya, ang naitabo, ang ilaha man daay basta, ambot ay, I don't know, kung naa kay mga subjects nga di nimo mapasaran ani, dili ka pwedeng ka-proceed atong another subjects, kailangan imo sa ni complete. So they have to wait for another semester para niya motong kuyog miskong anak at tumig ko ako ita nagkuan mi nag-anniversary mi at tabuhol ko mi buhol naman dito sa buhol nga kanang cliff hanging bitaw kanang cliff jumping ambak ka sa cliff ba na ingwang ambak tawang in Joshua beko tayo hadlo ko si siksik ako tay ambak ko tay ulo ko mo ambak no akong anak ko pang grabe ko din mabuak ang kasing-kasing, no? Kung naunsa naman ni mo, ambak lagi ko tayo ko. Ayaw lang anak, sa ambak lagi ko. Si Joshua, talawan kayo sa picture ako tayo, picture. Pero siksik, ambak ko, kami doha, ambak. Ambak, may pangpang niya, ang pampang among ambakan kay taas kayo. Ingon sila, the highest cliff daw kung ito nga dito sa, pili kang mag-ambak. Sa Danau. Diba? Sa pikas ato, Sea of Clouds. Ambak ming doha. Akong anak. Ambak tayo, ambak. Grabe akong anak ko. Kauman, istorya din may istorya. Salamat sa Ginoo akong anak nakahuman nagyog eskwela. Hinood na. Di pwedeng di ka maglabot-labot sa kinabuhi sa imong anak. Di pwedeng imong pasagdaan lang. Si Joshua, mong dugay na siya nahuman kay sige na siya educational tour. Sige lag tour educationally babalhin lag kurso kung say ganahan, sag asa lang dapit eskwelahan ganahan. Naabot sa Manila. Ay kabalo mo adtos kog Manila. Atuon yun ako. Istorya. Kaon. Tudlo. Kahuman. Insatay. Di gyud makaya. Kana si Joshua, masulod na unta siya. Ang sitwasyon niya, next semester na unta, line up na siya, number 1 na siya nga point guard sa iyahang pag-eskwela sa iyak. Kay number 3 man siya permero pagsulod. Naiwan na number 3. So, ang rotation, number 3 gyud siya, katapusan gyud siya. Karon katong permero kay na may bagsak. So, nahawa, nanaog. So, ang nahitabo na number 2 siya, ang number 1, maoy, nagsunod na siya. Karon ang number 1 kay wa man eskwela. Nagka-problema to niingon sa sunod na semester. So, sa ato pa, siya na yung number 1 sa rotation. Lipay na kami. Sige, ingon tay, number 1 ako sa rotation tay. Sige na. Kira, mag-prayer ako nimo. Karon, mukuyog man siya nami adtuan nga adtumig Hong Kong. Dito sa Hong Kong, kalma kaya kung anak na istorya sa tay. Lami tayo, no? Ma-appeal na ko sa rotation, pero tay, itong niskwila ka sa una tay, kanang economics tay, sayon na. Kanado ko nung economics sayon, ba daw ko na? Iko akong may numduman sa unawang kapasar man po ko anak. Ako, ingan siya, tay, bisag unsaon ko tay, di ko kapasar tay. Mauna siyang, wa siya nasulod. Pagka next semester, wa siya nasulod. Ang giingon sa eskwelahan, pwede siya magpadayon, pero dili siya regular sa roster. Pwede siya magpadayon, eskwela gyapon siya, part gyapon siya sa varsity, pero dili na siya regular sa rotation. So, magliga ang mga eskwelahan, was ilabot. Discourage siya, tay, uli lang ko, sige, uli ka. Uli siya direg, Usamis, kabalo mo, before pa siya naabot og Manila, diri sa Usamis, eskwela sa na siya gimyo. Pag eskwela niya gimyo, ingko, talagsar ni musulod ning bata. Na eskwela sad ko gimyo. Para mag-classmate me, para magkuyog me, para mahagit na ko siya. Wang,
Eskwela tawang kay, ang gikinahanglan biya awang kay, inig ka, intramurals, kinahanglan biya, regular nga nag-eskwela, regular nga nagsulod ang player. Ako sing gignan niya, kato manggong pag atong panahon na, eskwela kog imyo, ingon tong chairman sa psychology department, ingon siya, Pastor, ikaw may tigulang, pastor, ikaw maghandle sa basketball, pastor. Sige. So, ako'y naghandle sa basketball sa intramurals. Pag intram sa CAS department, sa CAS mo nang, kuwang kay aron makaduha tuwang. Ni-eskwela kog apil. Anak ko ni participate sa life sa kong anak. Pero kabalo mo, anak, balik na putag before na ang mga nahitabo. Mubalik, atras tagamay, anak, ha? Ay, naagi ko nga akong dila, hapit na abot sa akong diriyo. Nakuyapan ko nga, kabalo kong gihilot ko, pero di ko kalihok. Nganong naingon anak ko, kay nami membro, gisugat ko, pagkahuman yun sa muang evangelistic, nami evangelistic ato sa church, pagkahuman yun, gignan ko, Pastor, may gabi ida, Pastor, ako lang yun yung isulti ni mo, Pastor. Nakita na ko si Joshua dito sa Lawis, Pastor. Ko, ha? Anak, di ko, tinood na. Balik pa yun ta, atras gamay, anak, ha? Si Joshua, aron lang yun makagraduate o high school. Giistorya na ko, tanang maestra. Ikaw kaniya akong anak, mampatik ka lang yung exam. Manggali ang iyahang kanang advisor. Katong, nang pinabitang mangluto ay grookings na sa usamis nga bayot. Balbakwa. Giadto na ko, gistorya na ko, sir. Nya kana siya, mura na siya i-personal friend of usa sa mga Kristohanon nga nag-attend og church nato dito si Ma'am Libatog ba, nag-attend og church nato dito sa personal friend na siya niya. Nagka-problema man na. Sa una, bag-o pa gyud kayo siya, sa pagka-problema niya, wala siya means of living. Giingon sa mga libatog, Pastor, nabi ako teacher dito, kabalo mo tudlog English, patudlo na to sa itong Bible School. Ko, sige ma'am, ato lang, per hour, bayaran na to, patudlo na to. Kana siya. Sumotong adto na ko inko, Sir, ako ng anak si Joshua. Imuha din ng anak, Pastor, kaya wak man yun niya nakita na Joshua simbahan. Wag ko na, si Joshua ay muuli rin na sa simbahan o mukaon oy din kauman, manguhag kwartas kung pitaka, mulakaw dayon. Mauna. So, para makagraduate lang yung high school, giatubang na ko, tanang maestra. Graduate na, ingon din niyang nanay. Ingon din siya, paita ni sitag sakay-sakay og motor, oy, say malita. Yan ang nanay, palitan na natong motor, Joshua, kung sa matong ipalit. Sa sigilang good, kuhaan na mo motor. Ay, ang iyang motor, tarong kay sa nga tanan. Gipang kuhaag mga tap-tap. Gipang ilisang mga tambutso, pagkakita na ko, hapit ko kapanguros. Hindi ko naungsan man tao sa motoran eh. Panigdahan, gihimong pang drag race. Ay, ang gihimo sa tatay, kabalo ka. Inig mo uli si Joshua sa balay, ko, wang, amo karon mag-drag race, wang. Adto ko. Anaon na lang nako. Nganong gusto kong madto? Dili kay, ako sang badlungon, di naman ako mabadlong. Gusto kong madto kay inig mo. Magkinaunsa, madisgrasya gali. Na ako. So mo nang dito mi sa kuan dapitay sa may imyo dapit nga sa may manor ba dito street man. Inko sige adto mi dito. Kuyog na ko mga Bible student. Ko ita. Man ta pastor. Nanaw tag drag race. Nanaw may drag race. Adto mi dito. Karon giparking na nako sa sakyanan. Blue pa man to nga kotse, blue. Pag parking nako ana, nangabot mang mga pulis.
Nangabot ang mga pulis. Bungkag sila. Kami dito sa kiyanan ko. Ay muglihok. Dirarata. Dirarata. Pagkahuman, nabalita ni Ingon, ang katubi taw tigpag si Ugda sa drag race no, katong nag-blue og auto. Ako nanuoy na yung napasangin lang digtig pa si Ugda sa drag race. Oh, bida. Ang sunod, dito naman sila sa PLDT. Dito naman sila. Dito pa mang simbahan, manggawas kami pag usang orasa. Ingon din tong mga Bible student, tingnan ko. Bantayin ninyo dito, o magsugod na galig na ko. Dagan itong usap. Pastor, sugod na sila. Dagan na, sad ko itong gawas. Aman. Dito maglumba nyo diya sa kanang sa PLDT ba, anak? Taas kay linya. Lumba yun, tanaw. Ako yung tanawon kung si Joshua ba nang nag-drive. Pag dili kay si Joshua, salamat. Balik na ko. Tawagan lang ko niyo itong utol na po, lumba. Di man mo uli si Joshua, among imuon, mamalit mig prutas, mamalit mig pan, dalo na mo dito sa balay ngayang gipuy-an. Duha. Di man mo uli akong anak. Ngalangan di, amo lang dalag pagkaon dito, amo pong hatagan sa nako to niya, katong iyarabang gipuy-an kay karong panahon na, pag panahon ni Digong kay dakpunon ra ba to? Karon wa na. Adto, hatagan ako kwarta, man. Ay lang, tagay kwarta, pastor. Okay ra na. Anak ko nag-participate sa kinabuhi sa kong anak. Salamat sa Ginoo karon. At least, Sunday school teacher na nako sa high schoolers, na mo'y naghandol sa mo ang youth department. Pero balik ka kinabuhi, balik ka. Huwag di ka maglabot-labot. Di pidi, di may mong pasagdaan ra jud nimo jud. We want to rear up somebody that one day would be a blessing. Karon ang amo na pong trabaho duha, ang kinaiya porbida. Miingon siya, wa man naliwat nimuhan ko. Wa man sad naliwat nimo. Pagkaisuga. Ko naliwat man siguro siyang Lolo Chris. Pero di unsad pwede ni pagkaisuga yun. Basta nagay kaso. Ako pasalamat na lang po ko mo nang nangutana si Ben. Siya, Joshua pastorin ko. Bilin dito kay kung way authority dito, everyone will do what is right in their own eyes. May Joshua dito kay bilin simbahan kay mga saba. Grabe, mugawas lang, ha? Gawas sa bagong mata, bisag kadungog lang kami. Kinaiyaha, uy. Kung may rapod, kung siya'y inana, kaysa ako magyaw-yaw, no? Pero ako gampo ko ngayon ko, someday, i-shape na sa Ginoo kana nga karakter, kana nga ka-trait, kana nga kinaiya, kana nga attitude. Mawala ko, siyempre. My greatest legacy would be my son. Walay lain. Kung anak na kong babae, okay raman to, kay princess man yun kay ito. Pagkahuman na broken-hearted, naulian raman po. Kay diha nasugdan, diha nigawas ang kung sino yung nagpasakit sa iyo, yun din ang magbibigay ng healing sa iyo. Sino yung kinsa nung nagpasakit mo, ramampunay mo ayo. Katong nagpasakit ni balik, ramampod. Ni ingon, ramampod, I'm sorry, my love. Akong asawa, magisgot, gali may tungod na siya'y mukilig. Sagdiin na lang guna sila. Good, mga tiguang na total. Sige, tag-istorya na. Participation. Ayaw, pasagdii. Tanaw ni mo kung di madala og iron fist, then, ang saon pag-subdue sa enemy, if you cannot conquer them, what? Join them. It might be inside. Diha ka sa sulod. Diha ni mo makuha ang iyang weakness. Diha ni mo matrabaho. Participation. Ika-5.
The fifth word, principle, pattern, persistence, participation. Letter 5 is praise. Praise. It means ayaw yung kalimot to acknowledge their achievements. Ayaw yun og ibaliwala bisag unsa na kagamay. Imuhag yung ilhon. Bahalag ang uban di sa pakpakan. Kalipay na sa anak nga ang iyahang ginikanan. Mupakpak nila. Paki bisag unsa na kagamay. Akong anak nga nagpag-apil niya scrimmage ra gud. Sugod na siya, sulod na siya sa iyak. Scrimmage adto ko sa iyak. Lingkod ko to, tanaw ko na laga-practice, video ko. Video ko kung anak ko yan. Akong anak, di man gyud to sa ingon nga, maayo pag yun kaayo, pag sugod yun niya. Kay influencer naman po na ingnan nga nung nakasulod siya. Pag, nakasyat siya, ay pakpak ko eh. Bisag practice lang, scrimmage lang, pakpak ko eh. Wow, duta to eh. Tanaw kong coach. Tinola. And this is what I believe nga usa sa mga factor nga nung God had brought my son at this point. Kung kabalo ka ang ikalima ni, kaunom ani, and this is what I would want to finish this. Not just praise, but also the last word is prayer. If you want to rear up a Timothy, kabalo ka, there was a time di na muuli among anak. Nga kuyaw ang usamis gud. Na nay mga panahon di ko kabalo asa siya unsa na. Kabalo ba mo for almost a year. Kada alas 12 alauna, inyong ate, akong asawa, mag-ampo siya sa kwarto, ako mugawas pangitaon ako si Joshua, kuyog mga Bible students. Ang among tuyo, pangitaon ako siya, dili para muuli. Kaya di man gud siya na akong mapapauli. Pangitaon ako siya para makabalo lang ko kung asa siya, safe siya. Kaya usahay, makabalita na lang minay, mga gipang pusil dito sa ilalom sa gipang butang sa ilalom sa imbornal. Pag ingon, naing gipatay sa banya, diro, dagan din ko, dali. Kada alas 12, mag-ampo akong asawa. Ako, mamukog Bible student. Psst, kuyugi ko. Lakaw ta. Pangitaon ako. Kung imong tanawon, kung wala pa'y grasya sa Diyos nga mutubag og pagampo, I do not know kung unsa na'y resulta sa kong anak. Tanawon karon, naapagyud gali sa daghan kayong mga kanabang hinungaw sa iyahang kinabuhi nga binuang. Naami sa church nakabayad ko 70,000. Nakabayad ko 70,000 ang mga bata yarang gibinuangan. Dili siya nagbinuang, iyang gipahimog binuang ba? Mga bata dito nga kuan naapoy bata ditong nisumbong sa iyang kuan nga gisakyan sad nga kumidya ragod. I paid 70,000 dito sa kuan para lang maabsuelto ni kay mapriso akong anak. Kung dili ka magampo, aman mi padung. If not for the prayers nga gihimo namo, ami padulong. Manglakaw gud mi atong mga panahon na gud. Ang manguyog, mga kanit pa sila, mga young people pa sila. Tanang young people, tanan, halos kong mga anak. Pero ang akong blood nga anak, wala. Siksik rin na. Tanaw ko, ma-enjoy kayo bang mga young people laki. Malipay ko, pero mukalit og hunong akong kalibutan. Maguna-una ako, may tungod sa kong anak. Naamay gunta, dapat si Joshua Dario. Magwa na gud may mahimo. Sa akong gingon ninyo, nakuyapan ko nga akong dila. Wa ko kabalo, gabitay na diri. Ingon pa si Cindy nga taas na daw kuno kayo. Sa kung saan nila hilot, di mada. Nga kabalo man ko. Kabalo man ko nga kanang gihilot ko nila pero di ko kalihok.
Wa ko kabalo akong dila taas kayo kay mura nagnam akong whole body ba nagnam jud ko. Kay wa ko kabalo ko unsa na. Kung wa pay prayer. This is how, if we want to rear up somebody that one day would be a blessing, these words would help us out. Kaning mga butanga, makatabang ni nato. Principle, pattern, persistence, participation, praise, and prayer. Sa dihang naulian akong anak, kabalo mo, when gipa-devotional na ako sa prayer vigil, anak siya. Tanang istorya niya, sakto yun si tatay, sakto yun itong gisulti ni tatay. Sakto yun ay katay. Nag-devotional siya, sakto. Imong gisulti tay, sakto yun itong imong gipahinumdum tay, sakto yun ito sa tatay. Mamadlong siya karon sa mga young people. Giingon ni tatay, ngayon na. Wa tay strength on our own, di nato ni kayahon. Ako, I appreciate you, parents who have brought up your children growing and being a blessing. Do not stop praying. Ayaw hunong ug ampo. If all else will fail, prayer will not. Mo fail ni tanan ning lima. Pero ang pagampo di gyud na mo pakyas. Pwede sigurong bisag unsa nimo labot-labot sa ilang kinabuhi. Dili epektibo. Pero when you pray, for with God, all things are possible. Mo nang sa kaluoy sa Ginoo karon. I am a parent who's thankful I have given the privilege, kaming duha, to rear up akong duha ka anak, and they are a product of our prayers. Not because maayo na sila nga mga bata. Wow, layo ra kayo. Pero salamat ko sa Ginoo, they are in the church, they are serving God, and they have become a blessing to others. It's because they are a product of prayers. All else will fail, but prayer will not. Before we close, I would want us to understand this. Para sa mga anak, paminaw mo mga anak. You want to honor your parents? You want to honor your parents? Gusto mong i-honor ninyong mga ginikanan? Here are a point for you to consider. Number 1, kamong mga anak nga gustong mo-honor sa inyong ginikanan, live godly. Live godly. Kadlok kayang Ginoo. Pag kinabuhi nga, makitaan nga na kay kadlok sa Diyos. Yes, dagko na mo. You can make decisions on your own. Pero, sa atong gibasa kanina, because there was no king in Israel, everyone did that which was right in their own eyes. Their morality collapsed. They become idolatrous. And they disregard God's plan for their lives. You want to honor your parents? Live godly. Those of you who are in the church, stay faithful to the Lord. Stay faithful to the Lord. Some of you, siguro wala inyong mga ginikanan diri. But I want you to understand this. Your life would be a blessing to them. Stay away from evil. Palayo sa dautan. Then, pagkugi. As you work, do it as it is for God. Mga anak, if you would want to honor your parents, do everything, work as it is for God. Then, develop single-mindedness, be focused, develop integrity, honesty, and character. Kabalo ba mo, kaming mga ginikanan?
wala man mi ga-expect kamong mga mahimo ng na mo'y kinabuhi inyong kaugalingon, wala man mi ga-expect nga inyong ming balusan og financial og material og unsa pa nga regalo nga pwedeng ibalos ninyo namo. Kabalo mo unsay amo ang kalipay. Magtan-aw mi ninyo nga mga tawo mo nga naay mga kinaiya nga makapasidungog sa Ginoo. Akong kalipay, makakita ko someday, akong anak, naay karakter nga Diyos nun. You want to honor your parents? Develop integrity, honesty, and character. Then develop a second-mile philosophy. Ayaw reklamo kung unsa imong atubangon, kundi do more than sa imong responsibility. That is the second-mile principle. It means, muhangyo imong parents o kinsa man, makita nila, gihimo nimo imong responsibilidad, ug more than pa na nga responsibility, you are honoring your parents. Remember, the one who succeeds in life is the person who does more than is necessary and keeps on doing it. Di muhunong. But pasabot, for us parents, thank you nga gihimo ta sa Ginoong gift aning atong mga anak. Kamong mga anak, you should be appreciating the way your parents are showing up a pattern for your life. Pasalamati ang Diyos. Naaman siguro diri anak nga wala ang imong mga ginikanan diri sa iglesia. Do not stop praying. Ako'y unang na-save sa mong family. Maglalis pa mi sa akong tatay, mangaon mi, kaya ako siyang witnessan. Pero one day, when akong papa, akong giimbitar, tay, church anniversary na mo, bisita ta. Sige, subukan ko. Pag sugod yun niya agsimba, taman siya namatay, wa siya naghunong nagsimba. Kamong mga anak nga wala inyong ginikanan dire, live godly. Stay away from evil. Stay faithful. God would honor faithfulness. Manindog ta, magampo ta. Among may gugmaon nga mahan, salamat kayo sa oportunidad karon nga imong gihatag namo, makasimba mi nimo. Salamat Ginoo nga naami tsansa nga among mahibaw-an ang imong kabubuton sa among kinabuhi ug among mabutang ma-inline ang among pagkinabuhi diha sa imong kabubuton para namo. This morning I do not know kung giunsa nimo pagpakig-istorya ang matag kasing-kasing karon sa imong mga katawhan nga naminaw. But this is what I believe. Every time if we come onto your altar and would bring our hearts to you, your grace, ang imong grasya, ibubo nimo sa mong kinabuhi. As everybody is bowing their heads and closing their eyes, I would want to make specific invitations karon nga buntag alang sa among mga bisita. Kung naman tayo bisita karon, while everybody is bowing their heads and closing their eyes, kung wala pa kay siguro nga ang imong kalag makiguban sa Diyos dito sa langit, karon ang panahon nga pwede kang maingon, Pastor, gusto kong makasiguro nga akong kalag makiguban sa Diyos dito sa langit. Because that faith would be the greatest gift nga pwede nimong ibilin o isulti sa imong anak. Aron, kung makasiguro ka nga luwas ka, masultian sa nimo imong mga anak, being a parent, kung unsaon masiguro sila nga luwas. Na ba may bisita karon nga buntag, nga would want to raise their hands and say, Pastor, gusto kong makasiguro nga akong kalag, makiguban sa Diyos to sa langit. Na ba? Na ba may bisita karon? Salamat. Alang sa mga membro, una, alang sa mga parents, we are a gift to our children.
Wala ni nila pilia nga kita may mahimong ginikanan. But this is not an accident nga gihatag sila sa Ginoo sa ato, gihatag ta diha nila para mahimong pinaagi nato. Moabot ang panahon, makahatag kadungganan ang ilang kinabuhi diha sa Dios. If you desire your life to be a blessing, magpadayon nga blessing sa imong mga anak, mahimong padayon nga blessing sa ialaw sa Ginoo nga mga mahimong authority ka sa ilang kinabuhi. The altar is open for us to say to the Lord, Lord, bless me as a parent. Bless my family and make me a blessing so that one day they would be a blessing to others. Sige, dirita sa altar. Kung unsa imong nasabtan sa mensahe, mga ginikanan, mga future nga mga ginikanan, lahi ra gyud nang muduol ka sa altar para mag-pray. Lahi ra gyud nang moingon ka sa Ginoo. Ginoo, here is my heart. Na ako'y nasabtan sa pagwali. I cannot give you specifics kung unsa may gipag-istorya sa Dios sa imong kasing-kasing, pero karon nga buntag, parents, I'm telling you, God wants to bless you and your kids and your children. God wants to bless us. Not just making us a blessing to them, but also them that one day would be a blessing to others. Parents, para sa mga anak, ato na lang i-take ang oportunidad. Unsa imong nasabtan sa mensahe, I would want to invite you in the altar and say to the Lord, Lord, salamat nga nakaila kog Dios nga sama nimo that you will be working in my life. One day, I would be a blessing to my parents. I would be a blessing to others. And I would continue to give you glory and honor as I fulfill your purpose in me. Mga young people karon nga naa sa imong gilingkuran, sa imong gitindugan, imbitaron ta ka, mayin ka, you can come to the altar and say, Father, bless me that one day I would be a blessing to my parents and I would be a blessing sa uban. Help me to be a blessing sa akong mama o sa akong papa, sa akong lulo, sa akong lula. And Lord, one day I would see them smile, I would see them happy, nga makita nila akong kinabuhi, nga nahimong blessing sa uban. Inana mo ipangayo mga anak diha sa inyo diha sa Dios para sa inyong mga ginikanan. Heavenly Father, this morning akong tinguha nga gipaanhi sa altar imong mga katawhan Ginoo kay gusto namong ablihan ang among kasing-kasing. Everything aning kinabuhi without you. We are nothing, we could accomplish nothing. Everything would be vain and vexation of the Spirit without you blessing us. Lord, karon nga buntag, I'm asking for your grace and mercy and continued blessing aning mga kanakan mo nga nag-abli sa ilang kasing-kasing ni ani sa tubangan. I do not know on how you have spoken to them base sa mensahe nga nahatod sa ila. Lord, we just want to declare sa spirit world that we acknowledge your authority in our life. You are our God, and your blessing is all we desire. Dear Father, bless padayon si Pastor JK o si Pastor KJ. I-bless ang ilang leadership. I-bless sila as they would one day be a pattern para sa ilang mga anak, para sa kadungganan sa imong ngalan, para sa pagpadayog palig-on sa iglesia. And Lord, bless every member aning a church that they would have a heart to continue to acknowledge your authority.
They would love you with all their heart. They would love their church with all their heart. And they would love their pastor with all their heart. Heavenly Father, thank you for being our God. Thank you for blessing us this morning. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Pastor Titong. Okay, so muna akong announce, wala tayo service this afternoon. So sa mga muli na mga brethren sa Bukid, Danny is available, ihatod mo, mga young people, uli, gawas atong naay buhaton unya sa Horizon. Dayon, preachers, pabilin mo, kay makigmit ko niyo kadali, kay natay lang, nalang ko isgutan gamay. So, if you want to take picture with Pastor Titong, available siya together with Ma'am Tata, and say thank you. Amen? Are you blessed? And sige siya istorya ba? About sa participation ba, ni flashback sa kuha ba? And actually, nakaparticipate ka sa pastor sa una, sa akong pagkabuutan. Laliman ka, nagikuyugan ko niya sa Sampinit. Di abas, baroy. Kaya na ako'y buto sa tigi, natay, basta gikuyugan ko niya. Chatong, kuyugi akong anak tong. Anak ko ba, grabe giday ng kasing-kasing sa usakamahan, no? Amen? So, thank you. Salamat mga ginikanan. Salamat sa inyong pag-ari. Mga bisita, mga members. Thank you so much. Mga players, padayon lang ta. O manindog na. Yeah, as we close, pray, idukon yung ulo po yung mata, Lord. Thank you for today. Salamat. Gikan paganihang buntag sa mga Sunday school teachers, sa mga pulong ngayon lang gitudlo. Thank you so much. I pray, Lord, nga dili to pagakwaon sa mong gaaway. Ug salamat sa special numbers, sa offerings, ug sa choir, ug sa mensahe nga gihatag sa imong ubos nga lagad gamit nimo sa Pastor Titong. I pray nga padayon to nga amo tong gunitan nga mga prinsipyo labi na nga kami mga bag-ong ginikanan mausad na among ipasa sa mong anak. Salamat sa faithfulness sa among mga amahan nga gracious Ginoo ang faith nga ilang gipakita diri kanamo og why lain. Yes, that's true. Wa sila lain nga legacy nga mapabilin kung dili makita nila nga tarong ang ilang mga anak. So Lord, salamat kayo. Salamat sa pagbadlong, salamat sa paghinumdom. Ug andama mi niyang hapon sa among couples banquet gamita sa Pastor Titong sa pagwali sa pagpahinumdom to strengthen sa mga couples. O praise na akong matag-usa ang maglihok. Salamat kayo. Ug Lord, protection ni matag-usa sa maguli karon o gibalik na mo tadog himaya. Ikaw lang among angay daygon kay ikaw man ang tinuod nga Dios. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. Happy Parents Sunday. See you this coming Sunday. To God be the glory.